So yun, maghatid na ako ng school ni Aren. Huli naman na ngayon kasi bukas wala ng pasok. No need. It's okay, you can do it. It's okay. Yes, you are strong. Okay, let's go, let's go. Nakasibilyan na lang siya ngayon kasi kahapon nga, dito na naman to. Yan o. Ano talaga ako nito. Nakasibilyan siya ngayon kasi kahapon nakauwi kami galing sa city dahil nga nagpa-check up ako sa aking talinga. Talinga is Malaysian, basa. Nagpa-check up ako sa aking tainga. Then yung isang tainga ko na ano tawag dito may nilagay silang gapas. Wala naman daw malinis naman yung tainga ko. Grabe yung antay naman kahapon. Dumating kami doon kahapon alas 11, anong oras na yun? Mag alas 12 ata yun. Nagantay kami hanggang alas 3. Hindi siya totaling alas 3. Nakalabas talaga kami mga alas 4:30 sa hospital. Malaking yun hindi lang yung basta-basta clinic yun, malaking parang hospital na rin yun. Kasi malaki siya Andoon na yung pwede ka doong magpa-ultrasound, pwede ka din doong magpabunot ng ngipin, magpalinis ng ngipin. Tapos magpatingin sa tainga doon na sila lahat. Ang next ko naman ipa-check up, sana pa-check up ko siya pero hindi pa this month kasi maliit lang yung sasahurin natin this month. Sa next month, hindi this month. Sa next month. At saka nakuha ko na rin pala yung sahod kahapon. Tapos sinabi ko na kahapon, nakuha ko siya kahapon and then dumiretso na kami doon sa sa hospital sa city. Hindi na nga rin ako nakapag-video doon kasi hindi kami nagkita ni Sis Musan. Kami, nauna pala si Sis Musan sa akin. Tapos butterfly. Okay. Nice butterfly ni. Beautiful. Nauna siya doon, tapos hinanap niya daw ako, di niya ako nakita. Tapos ako naman. Tapos ako naman, pag uwi niya, pag alis niya siguro, baka saka lang pagdating ko. Pagdating namin, hinanap ko rin siya, naglakad-lakad pa ako doon. Grabe doon sa city kahapon, wala man lang signal. Wala akong load, tapos bumili ako ng load. Wala, hindi siya pwedeng mapasok sa basta walang signal, no signal talaga, no network. Hindi rin ako pwedeng makatawag, tapos buti na lang yung sa loob ng clinic. Din kami, mga ilang minuto rin kami naghanap kay Sis Musan. Tapos nag-try akong magtawag sa kanya kahit wala naman yung wala namang load yung cellphone ko. Ayaw talagang makontak, hindi makakontak. Laki ng tubig, puro buyag. Jump, let's go. Hindi ko alam kung sino yun, nakatambay doon. Tapos sa likuran ko naman yung pinsan na asawa ko, nakatingin lang sa akin. Tuwa ako sa teacher ni Aren kasi kinatanong niya ako kung nakita niya kasi yung tainga ko. Ano daw nangyari sa tainga ko? Minto ako, narinig ko si Aren na umiyak. Tumahimik din naman agad.
Ano daw, pinalo daw nung ano niya. Kaklase niya. Doon yung pinsan ng asawa ko, ayan o. Kanina doon siya, tapos ngayon dito naman siya. Ito yung ano, kuya nung gustong mag-charge sa bahay namin ba. Ito yung kuya niya. Naano ako kasi naputol yung ano ko kanina sasabihin ko. So yun nga, natawa ako sa teacher ni Ayman, ni Aaron kasi habang tinatanong niya ako na, ayan yung pinsan, habang tinatanong niya ako na paano daw yung tenga ko, sabi ko masakit kaya kaya nagpagamot ako kahapon sa city, sabi ko sa kanya. And then sabi niya, yung bag ni Aaron ibigay mo sa akin, baka madala mo ulit yun sa bahay. Sabi niya sa akin. Nagtawanan kami tatlo ng teacher at saka nung isang tawag dito, yung naghilot sa akin dati nung nanganak ako kay RG ba. Doon kasi siya parang siya yung tagalinis doon. So, tinanong ako kung sino daw yung kausap ko. Kausap ko ba daw yung asawa ko. Nagtanong doon siya. Ayun. Sabi ko hindi, navi-video ako. Sabi niya naman, So ayan, papakita ko na sa inyo yung aking tenga. Walang narinig yung isa kong tenga. Hindi siya nakakarinig. Ayan o. May ano siya, tawag dito parang una, ang ginawa niya, may pinatak sila doon sa loob ng tenga ko. And then, nilagyan niya ng nung gapas. Cotton. Gapas sa Bisaya. Cotton sa, tama ba? Cotton sa Tagalog. Mali ba ako? Hindi ko alam. Basta, nilagyan niya ng gapas. Ang laki ng gapas na nilagay niya. Kaya, wala akong marinig sa isang tenga. Parang nasumbat yung tenga ko. Tapos sabi niya doon, 2 days saka ko siya tanggalin. And then patakan ko siya araw-araw ng yung binigay nila sa akin. May binigay din sila na yung parang ipapatak lang ba, gaya sa mata ba. Para siyang parang yung sa sore eyes, ganun din siya kaliit yung gamot sa sore eyes ba. Pero hindi yun para sa sore eyes, para yun sa tenga. So, yun nga. Kaya, yun yung nangyari. Tapos, pinakita ko kay Sis Musan. Nag-message na lang kami ni Sis Musan. Hindi na rin kasi nagtagal si Sis Musan doon kasi pupunta rin sila dito sa tawag dito, sa amin. Ang bala kasi namin talaga kahapon, magkikita kami doon sa city. Tapos, sasabay na kami papunta dito. So, yung nangyari, hindi nga kami nag-abot. Kasi umulan pa kahapon. Kaya hindi ko alam kung ilang minuto siya nag-stay doon. Tapos ako pagkarating ko doon, hinanap ko talaga siya. Tapos kami, nalibat na lang lagi ko sigigtan ako asa dapit. Pagkahuman, nakarating umalis na talaga na kami doon sa may bus stop. Na lang kami, pumunta na lang talaga kami kaagad doon sa clinic kasi late na. Tapos, salamat naman na doon ay may wifi. Naki-wifi ako. Buti na lang, nagbigay din sila ng wifi. Asa na yung uod dito kanina ha. Napin ko muna baka masagi ko Diyos ko. So, yun nga. Naki-wifi ako. Tapos, saka ko lang nakita yung messenger niya na may nag-message si Sis Musan. Doon na kami nag-usap sa messenger. Sabi niya naman sa akin, punta ka na lang dito, be. Tapos, para magluto na lang daw siya. Timing din kahapon, hindi rin kami kumain. Hindi rin talaga ako kumain kasi sinama ko kasi yung dalagita. Yung dalagitang kapitbahay namin dito ba. Sinama ko siya.
Yung kapitbahay namin Dalagita, okay lang naman. Pero yung hindi ko na pinapaano yung dito na yung uod. Yung ano ni RG ba? Yung nagbabantay kay RG dati. Ang uod. Baka may ano sa paa ko. Baka may dumikit. So, yun nga. Sinama ko yung isang Dalagitan na yung nagbantay nung kay Arin ba? Si Jano. Sinama ko si Jano. Tapos, buti na lang talaga sinama ko siya. Kasi yung bala ko kahapon talaga ako lang mag-isa. Tapos, sa pag-isip-isip ko, paano kung i-check up ako, tapos sino hawak kay RG? Buti na lang din sila kahapon. Wala ring pasok itong mga batang to. Kaya dinala ko siya. Sumama naman siya. Gusto niya naman talaga sumama. So tara. So pumunta na kami kaya sinama ko siya. So, tapos noon, siya nakakain naman. Ako lang yung wala na hindi nakakain. Hindi rin ako nakatsa ako pero inubos ko lang yung tira ni na Ayman. Yun lang yung ininom ko. Tapos wala na kasi nga nagmamadali na ako. Baka malita ko ba. Biyahe namin medyo malayo din yung city. Kaya hindi na nga rin ako naghugas ng plato. Tapos pagdating namin doon, nagdali na talaga. Ang hinihin pa mag-ano ng bus. Bagal magpatakbo ba kasi nga ulan tapos may isang dadaanan na kalsada na baha. Tapos palubak-lubak pa yung daanan. Mahirap talagang dumaan dito papunta sa amin sa city. Mahirap ang daanan niya. Hindi lang naman sa city, kahit dito sa ano man, parang pagpunta mo lang doon sa city, doon na sa city, yung mismong city lang talaga yung maganda. Hindi rin yun totaling maganda. Kasi may ibang daanan din sa city na lubak-lubak din, yung ganun ba. Hindi naman na siya masakit, pero minsan pag gusto kong makarinig, ginaganyan ko siya. Medyo nakakarinig ako. Tapos sabi niya sa akin, after 7 days, babalik ako ulit doon. Sabi ko, hala, babalik na naman tayo doon after this. 7 days, ang hirap. Tsaka, gusto ko kahapon, nagtingin ako doon sa loob ng clinic na sa hospital na yun. Tingin ako baka pwede sa mata. Tsaka magtanong na rin ako kung magkano ba. Kasi bala ko talaga yung pa-check up yung mata ko. Kagabi, grabe, sakit yung mata ko. Pagdating ko dito kahapon, kung sa atin gabi na, dito hapon pa. Kasi maliwanag pa Nakarating ako dito mga alas 6 or mag-aalas 7. Tapos, nagluto ako kaagad. Tapos naglinis, sabay linis na rin. Tapos pagkagabi, nahiga na ako. Grabe sakit yung mata ko dito sa side na to. Tapos, diba may napansin ako na baka sa mata ko to, yung ganun. Pero okay naman talaga yung mata ko. Hindi naman siya masakit. Pero lang po, di ako makatulog pagkatanghali. Sumasakit talaga. Hindi siya as in may masakit. Parang, alam mo yun, napapagod yung mata. Yung ganun ba? Tapos, gusto ko ipa-check up yung mata ko. Kahapon. Tapos, baka siguro dahil ito talaga dahil sa mata ko, kung bakit sumasakit yung ulo ko at saka bato ko. Kasi, once medyo masakit na yung mata ko, na ano na rin siya dito, sumasakit na rin yung bato ko and then yung ulo ko. Baka yun yung dahilan. Kaya gusto ko na rin sana next mapa-check up po tong mata ko. So dito na lang po kasi kukunin ko na si Arin. Si RJ andun si RJ sa kinaante. Dan dito na lang po, mamaya po ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Thank you so much po. Bye.